Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Tito Logs TV. In this video, inaantay ko po yung aking kaibigan. Papunta kami ng Burawin, Leyte. Burawin, Leyte is 40 to 50 minutes away from the city of Tacloban. So, titingnan namin yung lupa ng kaibigan ko, 3 hectares daw. Kasi, gagawin namin chicken farm. Sabi niya, mag-business daw, mag-joint venture daw kami. Sabi ko sa kanya, pareho man tayo walang capital. Alam nyo guys, yung yung naiisip ko na negosyo, kung hindi man tayo pala rin sa pag-a-apply ng trabaho. Yung naiisip ko na negosyo is yung chicken farm, yung mga kaber ba? Nakita ko sa YouTube kasi meron diyan government employee na huminto sa pagtatrabaho para mag business na lang ng farm. So sabi ko kay Luis, kasi si Luis yung pangalan ng kaibigan ko, kasamahan ko siya noon sa trabaho. Nagbebenta ng mga gamot, mga midrep kami noon. So ngayon nag-reach out siya sa akin kung may trabaho daw ako. Sabi ko nagjo-job hunting ako. Sabi niya naman, huwag ka na mag-job hunting, magnegosyo na lang tayo. Sabi ko sa kanya, saan naman tayo ng puhunan? Buti man siya ay isang public school teacher. So tingnan natin guys, sinaantay ko siya papunta dito sa bahay ngayon, mga alas 8 ng yung alis namin papunta ng Burawin. Magbabantay dito sa Pataya ko si Renzo muna, si Tuton, yung pamangkin ko. Sabi ko sa kanya, hindi lamang kami magtatagal, site visit lang. So abangan nyo guys. Dumaan muna kami sa McDo, nag drive-thru kasi hindi pa daw siya nag-breakfast. Sabi ko sa kanya, sige, tamang-tama, hindi pa din ako nag-breakfast. So nag-order lang kami ng or nag-drive-thru lang kami ng pandesal at saka coffee dito sa McDonald's. So we're on the way to Burawin, Leyte na. Papunta na po na kami ng Burawin. Alam nyo guys, yung Burawin, mga ilang municipality, 4 na municipalities ata mula ng Tacloban papunta ng Burawin. Susubukan ko lang yung site, titingnan ko yung site. Sabi ni Luis, walang problema daw sa capital. Pag ma-establish na tayo, meron yan magpapahiram. Sabi ko sa kanya, paano naman ako? Wala naman akong capital. Ayan guys, ito yung propose. Sabi niya, wag mo na problemahin yung capital, basta may magpapahiram sa atin. Kung sino daw yung sabi gusto niya, sumali sa aming sa tayo daw kami negosyo, dito yung naisipan naming negosyo. Maganda dito guys, bahay, dito na tayo sa site. Yung chicken farm, yung kaber. Okay naman yung lupa na sinasabi lugar ni Luis na sa kanya daw 3 hectares. Maluwag kasi 3 hectares to. Minana niya sa kanyang mga magulang. Pero for sure meron na siya dito. So may nakatira dito, yung nakatira dito, dapat yung tenant, inform yung mga kapatid mo kasi tinataniman dito ng mga puno ng nyog. Hindi natin alam pag nandito na tayo. Nakita ko based sa mag-iba na yung istorya, diba guys? Dito yung chicken farm. Pagkatapos, kaso lang sabi niya, sino ang titira dito? Sino sa amin ang titira? Kasi pag hindi dito tirahan, yung malamang magsisiwalaan yung aming pambili ng mga manok. Chicks. Yung manok guys, nakabeer, yung chicken na yung brown yung kulay kita mo doon sa karne niya at nakita saka yung sa kasi niya. Araw-araw nakita ko yung idea diyan. Nakakuha ko ng idea sa YouTube. I-incubate kasi pagkatapos nag-aalaga siya ng mga kaber. Mapisa na yan. Tingnan nyo dito yung mga banana after 3 months plantation. pwede na muna ibenta banana. Ito nasa 1,000 pesos ata yung isang manok na yan kasi malaki. Nakikita mo dito, napaka refreshing yung coconut lugar. Plantation. Marami ka ditong matatanaw na na mga matagal na kasi kami hindi gulay tulad ng pako. Alam niyo yung pako guys, yung last namin na pagkikita ni Luis is 2010. Marami din dito. So, yung lupa matigas, parang calling na ba? Hindi siya maputik. Sabi niya, akala ko kasi nasa bukid. Sabi ko sa kanya, baka nasa bukid to, hindi nasa kapatagan pala yung lupa. Buti siya is napakaraming dwarf na coconut, maraming single dito, maraming mga butong. Sabi niya mag-business daw kasi yung gusto ko daw kung wala tayong swerte sa pagtrabaho, sa tenant para magnegosyo daw. Yung problemahin ko na lang ngayon is yung sabi ko wag na kasi yung tenant dito is matanda na.
Tapos Ayan, meron silang dito mga guys, wifi makikita dito. nyo. Sabi ko, kung sino, pwede daw, kung may kakilala daw ako na gusto mag-join sa amin, joint venture, or sumali sa dito sa propose ano namin, Mga kawayan na. propose business, pwede daw. Yung lalago ng Kasi mga maluwag itong bamboo. lupa na to. Maraming kawayan, bamboo mag-upay, tree, Mga kawayan. anong tawag doon? Mga kawayan, mag-upay. Yung mga saging at saka Dirinig mo yung si- mga nyug. Pag gumawa kami dito Ano, ng meron kubo-kubo at sa kulungan ng mga manok, Nagbablog tapos ibakod Oo. namin dito. Yung portion muna na ibabakod Yan. namin, nasa 1,000 Parang- square meter lang muna. Hindi lahat ito ibabakod kasi napakalawak kaya nito, 3 Oo, hectares. Sabi niya, libre lang yung bamboo dito, maraming bamboo sa paggagawa ng bakod. Sabi ko, pag-isipan natin kung ano. Sayang, sabi ko sa kanya, sayang kasi ngayon natuon pa na wala akong trabaho. Sana meron ako iambag ba na capital. Alam niyo si Luis is business business oriented. Yung nasa isipan niya palagi business. Ito, pinapakita ko sa inyo. Ito isa sa mga business niya, transient house. Ito yung transient house niya, meron daw dito umuupa mga 3 days to 1 week, 900 per day. Sabi niya sa akin ito. Pinakita niya mga yung mga pinagkakakitaan niya, yung mga pinagkakaabalahan niya. Tapos itong kinuha niya dito sa kotse niya yung mga yung mga bed sheet, yung mga beddings. Kasi meron dito ngayon, naka-check-in sa kanyang transient house. Pagkatapos daw, papalitan niya ng beddings. Ayan ito dito. Maliliit lang na unit yung kanyang pinagawa. Sabi ko sa kanya, magastos din to kasi puro bato. Pagkatapos guys, ito naman nasa ibang lugar din to pero nasa Tacloban. Ito naman nabili niyang lupa. Ano naman dito, parking lot. Yung nakapark daw dito is umuupa sa kanya ng 3,000 a month. So dalawang umuupa sa kanya, yung isang unit diyan nakaparada yung kotse niya. Pero yung dalawa daw 3,000 per month.